Good morning mga kainan. Kumusta? Sana okay itong setup, no? Kung matatanda nyo, galing tayo sa pinag-usapan natin yung GMAW sa Session 2. Ngayon ay Session 3 tayo. Magpe-prepare tayo. Gagawin natin, bago tayo maghinang, siyempre, pag-uusapan muna natin yung preparasyon. Paano tayo mag-prep? Kasi tapos na tayo dun sa mga mode of transfer. Pag-uusapan natin nga yung tungkol sa preparasyon natin sa ating materyales. Hindi tayo mga kahinang maghihinang ng 1F at saka 1G. Ang hihinangin natin para hindi na maubos yung ang oras ninyo, no? Hindi naman tayo nagmamadali, pero kailangan natin yung in common. Kung ano yung mga tinitreat test, kadalasan, yung papunta ng Europe. Ito madalas ang question sa akin. Settings, amperahe, paano mag-welding ng 2F at saka 3G. Ito yung kadalasan ng treat test papuntang Europe. Dahil sa madaming katanungan, at humihingi ng payo, so kailangan natin gawa ng video to. So ito yung response sa inyo mga kainang, no? Yung mga nagtatanong dyan. At yung mag-test pa lang, pwede na lang dun sa mga esperensado. Ito sa mga kababayan natin, mga kainang natin na fresh graduate o may kaunting kaalaman lang, na nais din na madagdagan ang kanilang kaalaman, ng preparasyon. Although hindi pa ako nag-testing papuntang Europe, pero ito yung madalas na iti-trade test nila. Ito yung experience ko, isi-share ko sa inyo, kasi kung 3G at saka 2F ang test, so ito yung mga preparasyon at technique kung paano natin gagawin na maging maganda yung resulta. So unang-una mga kahinan, tips ko sa inyo, kapag kayo nagti-trade test, kailangan may sarili kayong PPE. Bukod sa natural na meron tayong mga suit na jacket o meron tayong tinatawag na overall, maganda kung may sarili kayong welding helmet. Yung komportable kayo, kung meron nga kayong auto-darkening. Hanggat maaari, no, mag-invest kayo ng welding helmet, auto-darkening. Prior kayo mag-training siguro. Although, kailangan natin matuto ng mga manual, yung mga flip. Pero pag nag-treatise kayo, kailangan paghandaan nyo ng mabuti. Kasi, kumbaga, ako, mga kahinang, itinuturing ko na bread and butter ko yung welding. Dito na ako kumikita, ito na yung hanap buhay, no? Ika nga. So, kailangan paghandaan natin. Parang paghahanda natin pag nag-treat test tayo, parang wala nang bukas. Kailangan ibuhos natin yung ating atensyon. Kung ano man yung dapat natin ihanda natin lahat. Dahil ang resulta noon, yung pangarap natin magiging totoo kung tayo ay laging handa. Kumbaga, kung hindi tayo handa, so failure yung ating pagtitest. Magdala kayo ng sarili nyong gloves. Huwag kayong gumamit ng gloves na napakabagong gloves kasi napakatigas. So hanggat maaari, meron kayo sariling gloves, which is gamit nyo na medyo malambot na, no? Magkakapit na dun sa kamay nyo. So isa yun. Kailangan meron kayo noon. At kung alam nyo yung sizes ng mga grinder na ginagamit, halimbawa ito 4.5 inch, no? O 4 inches, kung ano gamit nyo, magdala kayo ng sarili disc. Kailangan bago mga kayo. Kung nakabibuild na siya, tulad nito, bibuild na. Paano kung hindi pa bibuild, no? Tapos, gagamit kayo ng ito na pud-pud na. So, mahirapan kayo. Kakaya ng oras. Hindi ko alam kung bibigyan kayo ng limit. Depende dun sa nagtitest sa inyo kung gaano katagal kayo maghinang. So, preparasyon, titingnan din nyo, no, mga kahinang. Maganda kung may dala kayong brush wheel. Ito mga kahinang, drill ito na may so ito yung ginagamit namin, no? Bukod sa bass, steel brush. So, meron parang dish, pero ganito rin yung kailangan yung pino, mga kahinang. Hindi malalaki yung hibla. Hindi ko alam kung maganda yung resulta natin, no? Mga kahinang, kung meron kayong mga mabit-bit bagong mga disc, baka mag-grind kayo. So, kailangan meron kayo niyan. At saka cutting disc, yung manipis-manipis. So, ito mga kahinang, ito yung grinding disc. Ito yung cutting disc, no? Ito yung panloob. Pagka allowed kayo maglinis ng after nyo mag-root pass, kung mag-root pass kayo, halimbawa nagkamali kayo, tatapasin niyo yung pag-root pass nyo. So ito yung gagamitin natin, no? Yung cutting disc. Ito mga kaya ng maliit ito, no? So pagka ito ginamit yung makapal, masisira yung bibil nyo. Kasi nga medyo makipot lang yung bibil natin. So pagka yung root pass ang ito yung pinangano nyo, so masisira yung inyong bibil. So dapat mas manipis. So dapat may handa kayo, no? May dala kayong ganito. Siyempre, iba na yung handa. Huwag nyong gayahin yung iba. Kung ano yung ikakabuti sa inyong pagtitest, yun ang gawin nyo. Hanggat maaari nga, meron kayong dala nitong maliit na drill at meron kayo nitong brush na to. Mas maigi kasi dito, no? Mas mabilis. Yun lang naman kung pwede.
no, mga kainan, kailangan na kayo. At ito, meron kayong cam gauge. So, susukatin nyo yun. Dito, sa ibabaw, meron tayo ditong inches. May inches dyan. At dito sa ilalim, may millimeter. Ang pagsusukat ng bibiling, no? Cam gauge, ito yung panglukat ng welding, kung gaano kalaki ang welding mo, at kung ilang bibil yung gagamitin mo. Kung gaano kalaki yung bibil, gaano kalalim. So, halimbawa, mga kainang, ayan, 30 degrees siya, no? Yung angle nito. So, pag sinukat ko yan, pag binaba natin yan dyan, hanggang sa bibil, okay? Yan, nakaset, no? Nakaupo. Kapag tinitingnan natin sa millimeter, mga kahina, 30 degree po yan, nandito. Okay? Ayan. 30 degree. So, 30 degree yung angle. Pero karamihan sa mga nagtitest naman, naka-pre-bevel na yan, no, mga kahinang. So, yun po yun, no? Titingnan nyo. Ang preparation nyo, mga kahinang. Ito, ang prepare ako dito, nilinis ko. Ayan. Lilinisin mo rito half inch sa ibabaw, no, kung saan ka kakaping. 1/2 inch dito or 1 inch, tapos dito sa likod linisin nyo rin. Huwag na huwag kayong mag-welding ng MIG o GMAW na hindi malinis at hindi makintab. Kailangan makintab pati bevel. Kasi isa yan sa epekto, no, na pumaputok-putok pagka maraming mil scale, mga kainang. Ang preparasyon ko, mag-welding tayo ng 2F at 3G. Puro uphill, walang downhill. Pati road pass uphill, hindi tayo nagda-downhill. Para matulungan natin yung mga kabayan natin na nais mga ibang bansa, papuntang Europe, maraming nagkaroon ng problema, nagtatanong bakit gano'n, no? Lumalusot yung kanilang wire o kaya nag-stop, bumabalik daw. So, papakita natin sa inyo. Ngayon, paano ang preparasyon ng mga plate? Ano ba ang napag-aralan nyo sa pag-aaral nyo ng GMAW, mga kahinang? Ang preparasyon nyo. Ano ba ang bevel, ilang angle, ilan ang root gap? So, ito-drawing natin dito, mga kahinang. Alin ba ang preparation? Halimbawa, ang binigay sa inyo ay 30 degree. So, ito 60 degree total angle. Included angle yan, mga kahinang. So, ito 30 degree. Okay? Saan ba kayo sanay, mga kahinang? Ano ba ang root pace niyan? Na 3.2 kayo? Millimeter? Kung ano daw yung size ng electrode na 3.2 o 1/8 inch, siya yung root gap at saka root pace. Mga kahinang, madalas, kapag ganito yung root gap nyo, kung 3.2 yan, at 3.2 ito, 1/8 yung inyong root pace, ito ay root pace. Pag nagkamali kayo ng angle, mga kahinang, lalo na pagka nagwe-welding kayo ng ang una diretso, tapos maya-maya hindi mamalayan, tumitingala. Mawawalan kayo ng root pass sa tabandang itaas habang umaangat kayo. Ang aking preparasyon, dalawa ang gagawin ko, mga kahinang. Dalawa ang ginawa ko. Ang ginawa ko lang dito, mga kahinang, kung makikita nyo, mayroong 1.5 to 2 mm maximum, pero ito ay nasa 1.5 or 1 mm lang, no? Yung root pace, mga kahinang. Papaliwanag ko sa inyo kung bakit. 30 degree, maximum is 2 mm yung root pace, 1.5 yung root pace. Sa kabila, ito isang pares, mga kahinang, isang pares, 1.5 to 2 mm. So 1.5 yung aking nanda. Pagkapare siya, 1.5 mm yung root pace. Sa kabila naman, mga kahinang, yung isang pares naman, kasi tatlong split to, pagkakabitin ko, pagkatitikitin ko. Itong kabila, feather edge, wala siyang root pace. As in, tinanggal ko lang yung matalas, pagka zero siya, tapos ginarayin ko sa ibabaw para pumantay. Pero wala pang 1 mm, parang nilinis ko lang yung ibabaw para hindi makasugat. Hindi sapat yung hinang ko lang makikita nyo. Kailangan ko ipapaliwanag sa inyo para lubos nyo manawaan kung anong gagawin ko. Ngayon, mga kahinang, hindi ito ginawa ko, hindi 1/8. May ginawa tayong 1.5. Ito, root pace na is 1.5 mm. Sa kabila naman, kasi pagdidikitin ko yan, ayan, mga kahinang, diretso lang. Ayan, diretso lang. Wala siyang root pace. Pero ang gap nito, mga kahinang, ito ay 2.4. Ang root gap niya ay 2.4 mm. Ganon din dito sa 1.5. Yung 1.5 na mm, ganon din. Pwedeng 3 mm, 2.4 mm to 3 mm. Yan ang root gap. Pero ang root pace, 1.5, dito 0. Yan po yung aking preparation.
Ngayon, kung may running plate kayo mga kahina, ano ba ibig sabihin ng running plate? Kapag titignan natin sa front view, so kung dalawang plate magkadikit yan, ito yan, dalawa. Yung running plate, meron kayo, pag tap nyo, nandito. So itatak nyo rito, tap dyan, tap dito, tap dito. Yung running plate, medyo tabasin nyo yung pag ganyan, di ba mga kahinang? Sa taas, meron din. Ito yung running plate. So bago kayo pumunta dito, pag nagro-root pass kayo, dito ko muna mag-umpisa. I-establish nyo yung arc. Sihinang kayo. Ito yung running plate. Pag may running plate kayo, pero pagka wala kayong running plate, mga kahinang, kailangan pag nagta kayo, nakababa. Medyo nakabend na pababa. So pagka nagta kayo mga kahinang, pag walang running plate, yung plate nyo ay medyo nakababa. No, hindi siya diretso. Sabihin, may gap dito yan. Dito may gap. 1.6 mm. Parang naka-down, nakagalang kayo. Bakit? Dahil pa nag-root pass kayo, katamang kapal. Ang kapal nito mga kahinang pala, materialis 10 mm to. 10 mm. Pag winilding nyo, root pass, aangat ang aangat hanggang sa pagdating nyo na sa pakakaping, yan ay magpapantay na. Hindi kayo magbibingkong. Kasi kung hindi nyo ibibend pabalik, pababa, pagkatapos nyo mag-welding, nakaangat na yung plate nyo. Pag nilapag nyo sa table, gumaganyan. So, kailangan ibaba nyo ng 1.6 bago kayo mag-welding. Kapag walang running plate, kailangan i-bend nyo. Ano ang technique na gagawin? Sa 2.4, 1.5 mm yung root pace, ang technique na gagawin mo, kung naka 1.5 root pace, 2.4 gap, ang gagawin mong technique ay konting waving. Mag-wave ka. Kung ito yung gap, kailangan mag-wave ka na may konting parang half moon. Hindi mo kailangan huminto rito mga kahinang. Sabi mo 1, 2, 1, 2, hindi. Kasi yung iyong root pace ay 1.5 lamang. Hindi kayo pwedeng mauna. Kung yan ang pinaka-edge nung yung paddle, nandito kayo sa baba ng konti. Ngayon, kung makita nyo na parang lulusot kayo, malulusaw, makita nyo na parang nalusaw. Medyo kumain kayo ng konting ano dito sa bibel. Angat kayo ng konti, huwag kayo dito magstay sa point na to. Sa point na yan, huwag kayo magstay dyan. Angat kayo ng konti para hindi kayo malusaw. Hindi lumaki yung inyong penetration. Kasi ang penetration natin mga kahinang ay only 1.6 yung penetration sa ilalim. Yung penetration dyan is 1.6 lamang ang maximum. So kapag sumobra dito, pakiramdam nyo dapat papractice pa lang kayo. Huwag nyo gagawin yan pagdating sa test. Kapag lumaki ito, kumain kayo ng konti dito sa bevel. Ganun lang mga kahinang lagi. Huwag kayong huminto. Kapag 1.6. Kapag ginawa nyo ay 3.2 mm yung root pace at 3.2 yung gap, kailangan huminto kayo dito. 1, 2, 1, 2 para ma-burn ninyo yung root pace na makapal. Pero kapag 1.5 lang, tuloy-tuloy lang yan. Half moon, lipat. Kailangan pantay-pantay yung gawa ninyo. Smooth. Kapag 0, mga kahinang, yung inyong root pace dito ay 0 or konting batag na 2.4. Steady ng gun nyo ay diretso. Katulad nito, diretso pa rin yan. No? 90 degree. Kapag ito yung vertical line, yung inyong gun, kasi yung gun natin automatic may angle na yun. No? Pag nakaganyan, so itataas nyo siya gano'n. Kailangan 90 degree or a little bit 5 degree. Gano'n. Yan lang yung ano nyo. Huwag nyo ibaba. Kasi once na ibaba nyo, ang penetration nyo ay magkaiba. Hindi kayo lulusot. Hanggat maaari diretso, pantay pataas. Dahil kung binago niyo yan mga kahinang, yung penetration nyo mag-iiba. Mawawala pagdating sa taas kasi paangat kayo ng paangat. Kapag ito yung weldingin nyo, ang inyong wire, no, naka-steady dito. Paba ng konti, mga 1.5 mm dun sa, bakit siya, kung ito yung makikita nyo na arc o yung weld full, and then yung pinakadulo, nandito kayo sa baba. Andyan lang yung ano nyo, wire nyo. Kasi pag dilusot nyo yan, pag inibaba nyo pa ng konti, sigurado yung inyong penetration sobrang laki. Lalabas ng muscle. Dito lang kayo, steady lang yan. 2.4, steady lang, hanggang pataas, gandahan. Pero huwag kayong mauna. Unlike dito sa 1.6, dito kayo sa taas ng konti. Huwag kayo mauna, pati kayo mag-overshoot. So itatak natin bukas mga kahinang. So bukas tayo mag-welding. Papakita ko sa inyo yung pag-welding ng 0 root pace, 2.4 root gap, paano ang technique, paano ang settings ng ating makina. Okay mga kahinang, hanggang dito na lang.